Kung gusto niyo akong sunugin, heto ako. Lumabas na ako. Ayan na siya. Huwag kayong lalapit. Handa na ang mga sulo. Enteng, umatras ka dyan. Siya ang halimaw dito. Kahit anong paliwanag ko, huhusgahan niyo pa rin ako, hindi ba? Anong gusto mong palabasin, Lena? Na hindi ka aswang? Alam naming lahat ang totoo! Taong 1997 nang mangyari ang lahat. Sabi nila, malas ang taong ipinanganak sa gabing bilog ang buwan. Kasi nga, mas madaling lapitan ng mga nilalang sa dilim. 16 anyos pa lang ako noon at kung tutuusin, wala naman akong ibang inatupag kung hindi ang manghuli ng tilapia sa ilog at maghatid ng kahoy sa palengke. Payak ang buhay sa baryo namin sa Sierra Madre. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin at tila wala kang iisipin kung hindi kung paano aabot ang araw mo sa hapunan. Pero sa likod ng ganda ng kabundukan ay marami ring kwentong bumabalot dito. Mga kwentong gabi-gabi kong naririnig sa dagupan habang kumakain kami ni Inang. Aswang yan! Nakakatakot pag bumaba na sa baryo. May kumakalos ko sa gubat tuwing 12:00 ng gabi. Kung makakita ka ng magandang babae sa gitna ng kakahuyan, tumakbo ka na! Pero alam mo yung tipong wala kang pakialam. Ganun ako. Ang iniisip ko lang noon, makaraos sa maghapon. Hanggang sa dumating si Lena. Maganda, maputi, parang hindi marunong madumihan kahit nasa tabing ilog. Ang ngiti niya ay parang may kung anong lihim na pilit niyang tinatago. At sa hindi ko malamang dahilan, mula nang makilala ko siya, ay hindi na ako tinigilan ng masasamang panaginip. Hindi ko alam kung masyado lang akong umasa o talagang mapanlin lang ang tadhana. Kasi sa baryo naming tahimik, ang akala kong pag-ibig ay nauwi sa takot, sigawan at apoy. Bago ang lahat, ako nga po pala si Enteng at dito ko po sisimulan ang aking kwento. Habang pauwi na ako galing sa ilog, ay napadaan ako sa silong ni Mang Cardo. Doon, nakaupo ang ilang kabaryo ko, nakatambay, nagsisigarilyo at gaya ng dati, nagkwekwentuhan ng kung ano-anong kababalaghan. Pero sa pagkakataong yun, ay kakaiba ang tema. Abay, narinig nyo na ba? Sabi sa itaas, may aswang daw na nagtatago sa gubat. Maganda raw. Sobrang ganda. Pero pag gabi na, abay nilalapa raw ang mga lalaking naaakit sa kanya. Ewan ko sa'yo, pero kung ganun kaganda ang aswang, ayos lang sa akin. Mapalapa man ako, masaya pa rin ako. Loko-loko ka talaga, Atong. Sabi ng matatanda, yung mga ganyang aswang, lalapit daw yan ng babango. Parang bulaklak. Pero pag madilim na, lalabas ang totoong anyo. Balat kalabaw, pulang mata, tapos, yun na ang katapusan mo. Ay! Puro kayo biro. Hindi biro ang ganito. 5 lalaki na raw ang nawala sa baryo sa kabila. 5 lalaki. Puro kabataang tulad ni Enteng. Hoy, Enteng! Naririnig mo ba kami dyan? Ha? Aswang? Sa panahon ngayon, hindi na uso yan, Lolo Pilo. Baka naglalakwatsa lang yung mga yon sa kabilang baryo. Alam nyo naman, mahilig lang yung mga yon sa sugal at babae. Aba, sumali ka rito, Enteng. Tingnan natin kung ganyan ka pa rin katapang kapag kaharap mo na yung sinasabing aswang. Oo nga, baka pag nakita mo yung sinasabing maganda, agad ka rin sumama sa gubat.
Wala ho akong pakialam sa ganyan. Ganda? Aswang? Eh di kung totoo, dapat matagal ko na siyang nakita. Pero ni Anino, wala. Baka gawa-gawa lang yan para takutin ng mga bata. Ay, hindi Enteng. Hindi ito biro. Dahil may nakakita. Yung anak ni Aling Deli. Eh sabi niya, may babae raw siyang nakita naglalakad sa gubat. Nakaputing bestida at mahaba ang buhok. Akala niya'y naligaw. Pero nang nilapitan niya, ay nawala bigla. Walang bakas ng yapak. Parang hangin. Hangin? Abay baka hangin nga lang talaga. O baka multo. Mas nakakatakot yun ah. Pero diba, sabi sa mga kwento, ang aswang daw ay nakakalakad ng walang tunog. Kahit sa tuyong dahon, walang kaluskos. Ganon yung babae sa kwento, hindi ba? Siguro, kaya walang narinig na kaluskos kasi hinimatay na sa takot. Pero teka, sabi rin, bago nawala ang babae, tumingin ito sa anak ni Aling Deli. Yung titig, matalim. Parang may alam sa'yo. Alam sa'yo? Parang, anong alam? Parang alam niya kung paano ka mamamatay. Ba? Kwento na naman yan ha. Ewan ko sa inyo. Ako? Hindi ako natatakot. Aswang o hindi. Hindi ako basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Eh kung totoo nga, kung isang gabi, ikaw naman ang lapitan ng magandang babae sa gubat, hindi mo pa rin ba paniniwalaan? Kung totoo man ho di tingnan natin kung anong gagawin niya sa akin kapag nagpakita siya sa akin. Sandali. Narinig niyo yun? Shh! May tumawa. Sa isip ko ay, wala ito. Hindi ako dapat na matakot. Ngunit sa sulok ng aking mata at sa di kalayo ang gubat ay may aninong gumalaw. Isang aninong mahaba ang buhok at tila nakaputi. Hindi ko na lang pinansin ang nakita ko. Baka guni-guni ko lang. Baka dahil sa kung ano-anong kwento ni Namang Hiner, kaya may parang kung anong gumapang natakot sa aking isip. Isa pa'y hindi uso sa akin ang matakot sa mga aswang-aswang na yan. Naisipan ko lamang na umuwi na sa bahay. Si Aling Sabel, ang aking inang, ay naghahanda ng hapunan. Habang kumakain kami, ay ikinakwento ko kay inang ang mga narinig kong kwento sa silong tungkol sa magandang babae sa gubat. Sabi nila'y aswang, nangaakit na mga lalaki tapos nilalapa. Biro pa nga ako ng biro habang nagkukwento. Pero si inang ay hindi natawa. Lalo pa nga siyang natahimik. Napansin kong napahinto siya sa pagsubo ng kanin. Inang! Narinig niyo na ba yung kwento tungkol sa aswang sa gubat? Sabi ni Namang Hiner, maganda yung babae. Pero pag naakit ka, yari ka. Kakainin ka ng buhay. Kalokohan, di ba? Enteng, hindi lahat ng kwento dapat tinatawanan. Inang, kwento-kwento lang yon. Matanda na si Mang Hiner. Kung ano-ano na lang ang pinapaniwalaan. Tapos si Kaatong, ang yabang pa. Parang hindi natatakot. Pero ako, hindi ako naniniwala dyan. Anak, hindi mo alam ang pinaglalaruan mong kwento. Inang naman, kung aswang nga yun, di sana may nawala na sa baryo. Wala naman ah, lahat buhay. O baka naman, takot lang sila sa ganda ng babae, kaya pinapalabas nilang aswang. Enteng, makinig ka. Hindi lahat ng maganda ay ligtas. Minsan ang pinakamatamis ng ngiti ang siyang pinakadelikado. Aba, seryoso kayo inang? Ganda lang ng babae, aswang na agad. Hindi mo pwedeng mahiyain lang. Tsaka... Anak, may mga mata sa dilim.
May mga nilalang na nabubuhay sa gutom at dugo. Kapag tinawag ka ng kagandahan nila, huwag kang lalapit. Dahil pag nilapitan mo, baka hindi ka na makauwi. Inang, parang nakakakilabot naman yan. Kwento lang yun. Wala na yon. Tapos na. Huwag mong isantabi ang mga babala, Enteng. Lalo na kapag ang dilim sa gubat ay tahimik. Mas delikado ang katahimikan kesa sa ingay. Tatandaan mo yan. Kung totoo man inang di lalaban ako. Hindi mo malalabanan ang isang nilalang na kayang pumasok sa isipan mo. Huwag kang makulit, anak. Baka ang biro mo ngayon, sumpa na bukas. Inang, narinig niyo yun? Tapusin mo na ang kinakain mo, anak. Maaga ka pa bukas. Tila walang narinig si Inang sa sinabi ko. O baka nagpatay mali siya na lamang siya dahil ayaw niya na lamang itong pag-usapan. Kinabukasan, kasabay ng malamig na ihip ng hangin sa umaga, ay maaga akong naglakad papunta sa bundok. Kaunti na lang ang natitirang panggatong ni Inang sa pagluluto. Kailangang makakuha ako ng sapat na kahoy bago pa man tumaas ang araw. Habang naglalakad ay pansin ko ang makakapal na ulap na bumabalot sa tuktok ng bundok. Pumipintig ang dibdib ko dahil sa lamig at pananabik. Walang ingay, maliban sa aking paghinga. Malapit na ako sa bahagi ng gubat na bihira kong marating at doon ko siya nakita. Bumagal ang pag-ikot ng mundo. Sa isang malinis na bahagi ng kagubatan, sa tabi ng isang lawa na kumikinang sa liwanag ng araw, doon siya nakatayo. Isang babae na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi at bumabagsak sa kanyang balikat na tila alon sa lawa. Ang balat niya'y kasing puti ng ulap at kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Sa bawat hakbang niya, parang sumasayaw ang mga bulaklak at dahon. Ang paligid ay tila na tahimik. Ang huni ng mga ibon, ang tunog ng hangin, at ang lahat ay biglang naglaho. Tanging ang mahina at banayad na pagaspas ng kanyang suot ang naririnig. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila bituin sa madilim na langit. Tumingin siya sa direksyon ko. Nang sandaling yun, hindi ako makagalaw. Diyosa, diwata, walang ibang salitang bagay sa kanya. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nakadama ko ng pagkatuyot sa lalamunan. Lahat ng sinabi ni Namang Hiner at ang babala ni Inang ay naglaho. Wala na akong maalala. Hindi ko na iniintindi ang bali-balita tungkol sa magandang aswang. Hindi ko na alintana ang takot. Tanging ang kabog ng dibdib ko ang aking naririnig. Napansin kong palayo na ang dalaga, kaya hindi na ako nag-atubiling tawagin siya. Miss! Miss! Sandali lang! Huwag kang umalis! Huwag kang lalapit! Sandali. Hindi ko intensyon ng saktan ka o kung ano man. Nagulat lang ako. Ikaw ba? Ikaw ba yung sinasabi nilang... Sinasabi nilang ano? Yung magandang dalaga na raw sa gubat na alam mo na. Aswang. Ay, ayun na nga. Lahat kayo ganyan. Palaging yun ang iniisip. Sandali. Hindi ko sinasabing naniniwala ako ha. Totoo ba yun? Ikaw ba talaga yun? Kung ikaw ang nasa katayuan ko, gugustuhin mo bang sagutin yan? Siguro hindi. Pero, ang ganda mo kasi. Ang ibig ko sabihin, hindi ka mukhang masama. Mukha kang mabait.
Mabait? Sa paningin ng mga tao rito, hindi yun sapat. Basta kakaiba ka, aswang ka na. Lalo na kung babae ka. Pero hindi ka ba aswang? Hindi, Hindi? hindi. Pero hindi rin ako basta-basta. Anong ibig mo sabihin? Kung sasabihin kong ako si Lena, isang dalagang naninirahan sa gubat na pinili ang katahimikan dito dahil sa takot ng panghuhusga ng mga tao, maniniwala ka ba? Lena. Magandang pangalan mo ah. Ako si Enteng. Enteng. Isang binatang mahilig makialam sa buhay ng iba. Hoy! Hindi ah. Nagtataka lang talaga ako. Alam mo na, sa dami ng sabi-sabi, hindi ko na alam kung anong totoo. Pero ngayon, nakikita na kita. Parang hindi naman totoo ang sinasabi ng iba. Bakit ka naniniwala sa akin? Hindi mo naman ako kilala. Ewan ko. Pero sa tingin ko, hindi mo kailangan ng dahilan para saktan ng ibang tao. Kung totoo yung sinasabi nila, bakit ngayon buhay pa ako? Bakit hindi mo ako sinugod o nilapa? Tulad ng sinasabi nga nila. Dahil hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. Kaya nga. Pwede ba kitang mas makilala pa? Hindi pwede. Ha? Bakit naman? Dahil sa oras na makilala mo ko, hindi na kita mabubura sa buhay ko. At sa oras na malaman ng mga taga-baryo, kamumuhian ka nila. Ano naman ngayon? Hindi ako natatakot. Hindi ka pa natatakot. Sa ngayon. Subukan mo lang. Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nagkakakilala na maayos. Sabi mo nga, hindi lahat ng naririnig ay totoo. Di patunayan mo sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo, Enteng. Pero tandaan mo, sinasabi ko sa'yo, may kapalit ang lahat. Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko. Hindi ko na napansin ang oras. Sa bawat kwento ni Lena ay tila ba huminto ang takbo ng mundo. Pinakinggan ko ang kanyang tinig na kasing lamig ng hangin sa bundok. At sa bawat ngiti niya ay tila may mahikang hindi ko maipaliwanag. Ang liwanag ng araw ay unti-unting nilamon ng dilim. Ngunit hindi ko yon alintana. Wari bang ang paligid ay nawala at tanging siya lamang ang natira. Ang mga bituin ay naglabasan sa langit, tahimik na saksi sa aming pag-uusap. Napalingon ako kay Lena, ngunit wala na siya sa aking tabi. Napakunot ang noo ko. Kung kailan siya umalis ay hindi ko namalayan. Sa pagmamadali kong bumaba ng bundok at bawat yapak ko sa masukal na daan ay tila tumatama sa tahimik na gabi. Habang papalapit sa baryo ay unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Ang lampara sa may pintuan ng aming bahay ay patay na. Sa wakas ay nakarating din ako. Pero tila may mali. Nang buksan ko ang pintuan, ang unang bumungad sa akin ay ang magulong hapag. May mga basyo ng tasa ng kape. Kandilang halos maubos na sa pagkasunog at kumot na nakasampay sa upuan. At si Inang. Naroon siya, nakaupo sa may gilid ng pinto. Tila ba ilang ulit nang bumangon at sumilip sa labas. Halatang hindi natulog. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pag-aalala. Halos isang araw na pala ang lumipas. Enteng! Diyos ko, saan ka galing? Halos isang araw ka nang nawala. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pasensya na po, Inang. Hindi ko napansin ang oras eh. Hindi mo napansin? Sa bundok ka ba talaga galing? O may pinuntahan kang iba? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Sa bundok lang po talaga, Inang. Naganap lang ng kahoy na panggatong. Medyo natagalan lang po. Bakit parang ang layo ng iniisip mo? Parang wala ka sa sarili mo. May nangyari bang hindi maganda?
Wala po, Inang. Wala po talaga. Enteng anak, kilala kita. Hindi mo kayang magtago ng sekreto sa akin. Kung may nangyari, sabihin mo sa akin. Hindi ko hahayaang mapahama ka. Wala po, Inang. Pasensya na po kung nag-alala kayo. Hindi ko po naisip na sobrang gabi na pala eh. Nagpahinga lang po ako sa ilalim ng puno. Kung ganun, sige na. Magpahinga ka muna sa silid mo. Pero tandaan mo anak, kung may bumabagabag sa'yo, huwag mong sarilinin ha? Opo, Inang. Salamat po. At huwag ka nang mawawala ng ganyan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may masamang mangyari sa'yo. Opo. Pangako po, Inang. Tumahimik si Inang. Tinitignan niya ako ng matagal at tila binabasa ang aking isipan. Alam kong hindi siya kumbinsido. Alam kong nararamdaman niya na may mas malalim akong itinatago. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay wala na siyang sinabi. Naglakad ako papunta sa aking silid na mabigat ang bawat hakbang. Bago ko tuluyang isinara ang pinto, ay muli akong sumulyap kay Inang. Nakatayo pa rin siya roon at nakatingin sa kawalan na tila may pinakikiramdaman. Humiga na ako sa banig. Sa dilim ng aking silid ay naglalaro sa aking isipan ang larawan ni Lena. Ang kanyang mapupungay na mata at ang kanyang malamig ngunit nakabibighaning tinig. Bakit hindi ko masabi ang totoo? Bakit tila may pumipigil sa akin? Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit sa halip na kapayapaan ay imahe ni Lena ang bumungad sa aking diwa. Nakangiti, ngunit sa likod ng ngiti ay may misteryong hindi ko mawari. Halos ilang oras pa lamang ang nakakalipas ay hindi ko na matiis. Sa kabila ng babala ni Inang at ng mga kwento ng aking mga kabaryo, ang puso ko ay tila hinihila pabalik sa bundok. Hindi ako makatulog sa buong magdamag. Sa bawat pagpikit ng aking mata ay si Lena ang bumabalot sa aking isipan. Ang kanyang ngiti at ang paraan ng kanyang pagtitig na tila bumabaon sa kaibuturan ng aking pagkatao. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin. Hindi ko alam kung tama pa bang sundan siya. Pero ang alam ko lang ay kailangan ko siyang makita. Hindi ako nakakaramdam ng takot. Ang tanging nasa isip ko ay ang makita siyang muli. Tumigil ako sa isang bahagi ng daan kung saan huling beses kong nakita si Lena. Dito, kung saan tila huminto ang oras nung una kaming nagkakilala. Tumingin ako sa paligid. Tahimik. Wala ni anino ng sinuman. Ngunit sa bawat hininga ko ay tila ba nararamdaman kong naroroon siya. Hanggang sa tila pansin ko ang figura ng isang babae na palayo. Hinabol ko ito. Hoy! Lena! Ikaw ba yan? O multo ka na, nakagandahan? Baka mahulog ako sa bangin sa kakatitig sa'yo. Enteng! Hindi mo ako dapat nilalapitan. Akala ko hindi ka nababalik. Ay, grabe ka naman. Nagpahinga lang ako. Hindi ako naglaho. Hindi ko kayang hindi bumalik eh. Parang bundok na tinatawag ako pabalik. Hindi ito biro, Enteng. Sinabi ko na sa'yo, delikado ako. Marami ang naniniwala sa mga kwento na ako ang isa kong hindi pangkaraniwang nilalang. Aba, kung ganyan kaganda ang hindi pangkaraniwan, di sana lahat ng tao dito sa baryo ay gusto na ring magpaaswang. Pero seryoso, Lena, hindi ako naniniwala sa mga kwento-kwento na yan. Hindi mo ba napapansin? Bawat lalaking lumalapit sa akin, naglalaho. May nangyayari sa kanila. O baka naman, napagod lang sila sa paghanga sa'yo kaya nagdesisyong magbakasyon?
Alam mo na, hindi biro ang ma-inlove ha. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, Enteng, kundi sa panganib. Naku Lena, kung panganib lang ang pag-uusapan, mas delikado pa yata si Inang pag wala siyang paggatong. Naku, lagot ako nun. Pero seryoso ha, gusto ko lang makasama ka. Hindi mo pa rin nauunawaan. Pinoprotektahan kita. Ay, wow! Aba, baligtad yata. Pero sige na nga, salamat ha. Pero hindi mo naman ako kailangang protektahan, Lena. Kung alam mo lang ang totoo, Enteng. Kung alam mo lang sana kung ano talaga ako. Kung ano ka? Aba, di magandang dalaga na pwedeng maging reyna ng baryo. O baka, Miss Sierra Madre. Pwede rin, ha? Hindi ko alam kung matatawa ko o maaawa sa'yo. Uy, huwag kang ganyan. Sige na nga. Seryoso na ako. Lena, tignan mo ko. Wala akong pakialam sa kung anumang chismis o kwento tungkol sa'yo. Gusto lang kitang makilala. Ikaw, at hindi ang sabi-sabi. Enteng, sana nga ganon kadali ang lahat. Ay, di gawin nating madali. Magkwento ka kaya sa akin. Ako na lang ang maghuhukom kung dapat ba akong matakot. Pero kung ang aswang ay kasing ganda mo, aba, senyalis na siguro yan na mas masarap ang buhay. Kahit may konting kagat. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ko nga alam. Kaya nga gusto kitang makilala Tahimik kaming naglalakad ni Lena. Paminsan-minsan ay sumusulyap ako sa kanya. At sa tuwing magtatama ang aming mga mata, ay bigla siyang lumilihis ng tingin. Ngunit sa bawat pag-iwas ng kanyang mga mata, ay nararamdaman kong may mabigat siyang pinipigil. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay tila naging mas magaan ang kanyang kilos. Kanina lamang ay seryoso at malamig ang kanyang tingin. Ngunit ngayon ay may bahagyang lambing na sa kanyang mga mata. Bakit kaya? Hindi ko alam na sa ilalim ng mahinhinyang anyo ay may lihim siyang tinatago. Sa bawat hakbang niya sa lupaing ito ng kabundukan, ay ramdam kong sanay siya na tila babahagi siya ng gubat na ito. Ngunit, lingid sa aking kaalaman, ay totoo pala talaga ang mga bali-balita. Si Lena. Si Lena ang aswang na kinatatakutan ng mga tao sa baryo. Ang babaeng nasa aking tabi na mga oras na yon ay ang siyang nilalang na kumukuha ng buhay ng ilang kalalakihang nagtatangkang gumawa sa kanya ng masama. Ngunit ako, bakit ako? Bakit hindi niya ako tinutuluyan? Sa totoo lang, ay pwede na niya akong sakmalin ng mga oras na yon. Wala akong alam, wala akong kamalay-malay. Ako'y isang binatang walang muwang na basta na lang sumama sa kagubatan kasama ang isang nilalang na kumakain ng laman. Subalit hindi niya ginawa. Habang nagkukwento ako kanina tungkol sa simpleng buhay sa baryo at sa aking inang na si Aling Sabel, ay tahimik siyang nakikinig. Wala siyang halong takot o galit. Bagkus, nakita ko sa kanyang mga mata ang kakaibang saya. Uuwi na lang siguro ako. Parang ayaw mo naman akong kausap Sige na, daldal ko pero hindi ka naman nagsasalita. Sige lang, magkwento ka lang, Enteng. Nakikinig naman ako Pwede ka namang manatili pa dito kung gusto mo. O ayan! Sa wakas! Ngayon hindi mo na ako tinataboy. Baka naman napagtanto mong hindi ako basta-basta. Gwapo kasi no? Gwapo? Saan banda? Sa kaliwa o sa kanan? Wala akong makita Ay, grabe ka. Napakasakit dun, Lena. Buti na lang maganda ka. Kung hindi, nagtatampo na sana ako. Aba,
Mukhang sanay ka sa asaran ha. Natural! Ako pa ba? Pero seryoso ha, mas masaya kang kausap ngayon. Kanina parang nananakot ka lang eh. Parang aswang. Ikaw talaga? Kung alam mo lang. Kung alam ko lang na ano, na gusto mo rin pala ako? Ay, aminin mo na Lena, hindi kita huhusgahan. Kapal ng mukha mo? Hindi no? Pero seryoso Enteng, kakaiba ka. Siyempre, kakaibang gwapo, kakaibang bait, kakaibang... Kakaibang yabang. Teka. Oo na. Pero seryoso ha, bakit mo nga ba ako hindi tinataboy ha? Kanina lang, parang pinandidirihan mo ako. Ngayon, parang gusto mo na ako makasama lagi ah. Hindi ko alam. Sa lahat ng lumapit sa akin, ikaw lang yung hindi bastos. Hindi nakatingin na parang may ibang iniisip. Bastos? Aba, sino ba nagkaroon ng lakas ng loob na bastusin ng isang kagaya mong Diyosa? Hindi pati ako ganun ha, kagaya ng ibang mga lalaki. Baka nga kaya. Pero baka sa tingin ko, kakaiba ka talaga. Naku Lena, ako lang to, si Enteng. Simpleng binata mula sa baryo. Pero teka, seryoso nga. Ang ganda ng tawa mo ha. Buti na lang at napatawa kita. Hindi ko akalaing aswang magandang diwata pala ang mapapasaya ko sa bundok. Teka. Aswang na naman. Baka sakmalin kita sa kasasabi mo niyan. Aba, kung sasakbalin mo ako, sana may sausawan para mas masarap. Loko-loko ka talaga, Enteng. Pero seryoso Lena ha, ang saya mo palang kasama. Hindi ko na nga namamalaya na parang gusto ko nang dito tumira sa bundok. Dito? Sa bundok? Kasama ko? Bakit? Bawal ba? O baka takot kang mahulog ka na sa akin? Ay nako, tigil-tigilan mo nga ako, Enteng. Seryoso Lena, sa lahat ng kakaibang kwento sa baryo, ikaw lang gusto kong balikan. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, pero ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Alam mo bang kakaiba ka din talaga? Sa lahat ng lalaking lumapit sa akin, ikaw lang ang natutuwa akong kasama at kausap ka. Uy, grabe yun ha. Sobrang corny. Akala ko ba ako yung bolero dito? O Shasha, ayoko na. Suko na ako sa'yo. Yehey! Panalo si Enteng! Oh, tara. Maglakad-lakad pa tayo. Baka sa susunod magpakilala ka na sa akin bilang reyna ng bundok. Baka nga. Hindi ko na namalayan kung ilang araw na ang lumipas mula nung una ko siyang makilala. Halos araw-araw na akong umaakyat sa bundok. Wala na akong pakialam sa pagod, sa layo o sa mga babala ni Inang. Basta't makasama ko lang si Lena ay sapat na. Sa bawat sandaling kasama ko siya ay mas lalo ko siyang nakikilala. Ang mga kwento niya tungkol sa gubat, ang mga pangarap na tila imposibleng abutin at ang mga titig niya ay tila may itinatagong lungkot. Pero sa tuwing magkasama kami ay masaya siya. At alam kong ganun din ako. Minsan ay nauupo kami sa mga batong nakatanaw sa buong baryo. Pinagmamasdan namin ang dapit hapon habang nagkukwentuhan. Paulit-ulit ko siyang pinapatawa sa mga kwela kong hirit at siya na may natatawa din. Hindi na pilit at hindi na mailap. Lumipas pa ang mga araw. Sa bawat tawa, biro at kwentuhan namin ay unti-unti kong napagtanto na nahulog na ako kay Lena. Hindi na ito basta pagkakaibigan.
Hindi na ito dahil sa kanyang kagandahan o sa misteryo ng kanyang pagkatao, kundi dahil sa kung sino siya kapag kasama ko. At sa isang hapon, habang unti-unti nang lumulubog ang araw at ang langit ay kulay kahel, ay naglakas loob ako. Pwede ba kitang ligawan, Lena? Hindi na ako makapaghintay pa. Gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa ba ako sa'yo. Sandaling katahimikan ang bumalot sa amin. Tinitigan lang ako ni Lena at seryoso ang mukha. Bigla na lang siyang lumapit at siniil ako ng halik. Nagulat ako at hindi makapaniwala sa nangyari. Lena? Anong ibig sabihin nun? Baka nagkamali lang ang labi mo ng direksyon? Enteng, hindi ako nagkamali. Gusto rin kita. Ha? Ako? Sigurado ka? Baka may tama ka ng hangin o kung anong kulisap sa gubat. Ikaw talaga? Oo, Enteng. Sa dami ng lumapit sa akin noon, wala ni isa sa kanilang nagpakita ng respeto o kabutihan tulad ng sayo. Iba ka. Kung gusto mo pala ako, ibig sabihin, tayo na? Hinalikan na nga kita eh. Aba, Lena, pwede mo ba akong kurutin? Parang panaginip to ah. Baka mamaya paggising ko, yakap ko na naman yung unan ko. Ayan. Gising ka na? Ay, aray, aba, totoo nga. Tayo na talaga. Sigurado ka ha, kasi kung hindi mo pa alam, kapag nagmahal ako, buong buo na. Walang bawian ha. Sigurado ako, Enteng. Matagal na akong takot na magmahal. Pero dumating ka. Ikaw lang ang nagpakita na hindi lahat ng tao takot sa akin. Ikaw lang ang tapat. Kahit ano ka pa, Lena, wala akong pakialam sa sabi-sabi. Ang alam ko, ikaw ang gusto ko. At kung para sa'yo, kahit makipaghabulan pa ako sa tikbalang o makipagtaguan sa kapre, gagawin ko yun. Napakakulit mo talaga. Pero, salamat, Enteng. Salamat sa pagtanggap. Salamat? Ako dapat na magpasalamat, no? Simula ngayon, magkasama na tayo ha. Kahit saan at kahit kailan. Sa bundok, sa baryo at kahit sa ilalim ng bilog na buwan. Oo, Enteng. Simula ngayon, magkasintahan na tayo. Ngumiti si Lena. Sa ilalim ng lumulubog na araw ay naghawak kamay kaming dalawa. Masaya, payapa at puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng aming kasiyahan ay isang misteryo pa rin ang bumabalot sa katauhan ni Lena. Subalit sa mga oras na yon ay tanging pagmamahal at pagtanggap lamang ang nangingibabaw. Habang lalong umiigting ang pagmamahalan at ugnayan namin ni Lena, ay unti-unti namang nababalot ng takot at pangamba ang aming kabaryo. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo akong nahuhulog sa kanyang kakaibang ganda at kabaitan. Sa bawat oras na ginugol ko sa bundok kasama si Lena ay tila nagiging sandaling hindi ko kayang palampasin. Sa bawat ngiti niya ay nakakalimutan ko ang lahat, pati na ang mga babala ni Inang at ang masasalimuot na kwento ng mga aswang sa gubat. Ngunit sa likod ng masayang pagkakaibigan at pagmamahalan namin ay isang madilim na anino ang patuloy na bumabalot sa baryo. Hindi matigil ang sunod-sunod na kababalaghan. Muli na namang nagkakagulo ang mga tao. Maririnig sa gabi ang sigaw ng mga nawawalang lalaki. Kinabukasan ay matatagpuan ang kanilang bangkay sa tabing gubat. Wasak ang mga tiyan at nilapa ng tila hayop ang may gawa. Wala ni isang makapagpaliwanag kung paano ito nangyari. Lumalalim ang takot ng mga tao.
Ilang kabataan ang biglang naglaho matapos ang gabi ng inuman. Mayroong mangingisdang hindi na muling bumalik sa kanilang tahanan. At sa bawat pag-usisa ng mga taga-baryo ay iisa lang ang nagiging sagot. Aswang ang may kagagawan. Mas dumarami ang kwento tungkol sa isang magandang babae na nakikita sa gubat. Babaeng umaakit sa mga kalalakihan sa gabi at hindi na nila muling makikita sa umaga. Sa bawat pagkakakilanlan sa babaeng yon ay iisa lamang ang deskripsyon. Maputi, mahaba ang buhok at kaakit-akit ang itsura. Tila ba siya ang mismong larawan ng kagandahan at kapahamakan. Habang patuloy ang pagiging malapit ng aming damdamin ni Lena, ay hindi ko na mabatid kung anong mas matimbang, ang pagmamahal kong nadarama para sa kanya o ang unti-unting bumabalot na takot na baka totoo ang lahat ng bali-balita. Pero sa tuwing tinitignan ko ang kanyang mga mata ay malalim, parang dagat na may tinatagong lihim ang pumapawi sa aking pagdududa. Gayunman, habang ang gabi ay bumabalot sa aming baryo, ay hindi ko maiwasang mapaisip hanggang saan ko kayang ipaglaban ang pagmamahal kung ang pinipintig ng aking puso ay maaaring mismong dahilan ng lagim sa aming lugar. Isang araw, sa harap ng pintuan ng aming bahay, ay hinarang ako ni Inang habang dala nito ang kanyang itak at basket na panggatong. Kita sa mukha ni Inang ang labis na pag-aalala. Enteng, sandali lang. Saan ka na naman pupunta ha? Araw-araw ka na lang nawawala. Inang, sa bundok lang po. Maghanap ng panggatong. Kaunti na lang ang kahoy natin, di ba? Naku, wag mo kong paikutin, Enteng. Hindi na ako bata. Alam ko na hindi lang kahoy ang hinahanap mo ron. Sabihin mo nga sa akin, ano bang ginagawa mo sa bundok araw-araw? Wala naman po talaga, Inang. Nagpapahangin lang po minsan. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako masyadong iniisip. Ayos ka? Ayos ka raw. Aba halos isang araw kang nawala nung isang gabi. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Akala ko kinuha ka na ng… Wag po, Inang. Tigilan niyo po yan. Wala pong aswang sa bundok. Chismis lang yan. Enteng anak, hindi mo ba naririnig ang mga balita? Ilang lalaki na ang nawawala. Natagpuan wakwak ang tiyan, kinain ng aswang. Bakit bang tigas ng ulo mo? Ay nako, Inang. Baka naman sinakban lang ng mabangis na hayop. O baka naman mga tulisan yun. Hindi lahat ng masama aswang agad. Anak, makinig ka. Sinasabi ko na sa'yo, may babae sa bundok. Maganda raw, kaakit-akit. Inaakit ang mga kalalakihan at kapag nakuha na ang loob, saka kakainin. Huwag kang magpakatanga. Inang, kung ganun kaganda, baka naman gusto lang ng kasama sa bundok. Di ba po? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako ganun kadaling makuha. Enteng, hindi ito biro. Kung meron ka mang nakilala roon, layuan mo na. Ayokong isang araw ikaw nang matagpo ang wakwakang tiyan. Inang, salamat po ha. Pero huwag po kayong mag-alala. Alam ko po kung anong ginagawa ko. Kung alam mo lang, anak. Kung alam mo lang. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, marahan akong umiwas sa hawak ni Inang at naglakad palayo. Hindi na ako pinigilan ni Inang, ngunit kitang-kita ang matinding dismaya sa mukha niya. Lumilingon lang ako saglit, ngumiti ng pilit at nagpatuloy sa pag-akyat ng bundok. Habang tinatahak ko ang makipot at matarik na daan papunta sa bundok, ay ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na sumasabay sa bigat ng iniisip ko. Ang bawat yapak ko sa malumot na daan ay tila kasabay ng kabog ng aking dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang desisyong bumubuo sa isip ko. Matagal ko na ring pinag-isipan ito. Araw-araw na akong umaakyat para lamang makasama si Lena.
Kahit gaano pa ako katagal doon, ay tila kulang pa rin. Pero sa tuwing bababa ako, ay bumabalik ang bigat. Ang tingin ng mga tao at ang pag-aalala ni Inang. Naaalala ko ang huling beses na kinausap ako ni Inang. Ang lungkot sa kanyang mga mata at ang takot na baka hindi na raw ako makabalik. Hindi ko na rin kayang makita siyang ganon araw-araw. Napahinto ako sa isang bahagi ng daan kung saan matatanaw na ang makakapal na ulap sa tuktok ng bundok. Sa likod ng mga ulap na yon, alam kong naroon si Lena. Hinihintay ako, gaya ng dati. Napatingin ako sa mga hawak kong bulaklak. Mga ligaw na bulaklak na napulot ko sa daan. Simpleng regalo, pero gusto kong makitang ngumiti si Lena kapag iniabot ko to sa kanya. Ngunit higit pa rito ay may mas mahalaga kong pakay ngayon. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan ko siyang kumbinsihin. Kung totoo nga ang nararamdaman namin para sa isa't isa, ay gusto kong malaman kung maaari ko na siyang ipakilala kay Inang. Lena, may sasabihin sana ako. Ano yun? Huwag mong sabihing sawa ka na. Ay, sawa? Sa'yo? Aba, para ka lang bibingka, Lena. Sa sobrang sarap, gusto kong kainin araw-araw. Ikaw talaga, laging may biro. Ano nga yun? Lena, naisip ko lang, pwede ba kitang ipakilala kay Inang? Ha? Bakit naman? Kasi araw-araw kong hinaharang ni Inang sa tuwing pupunta ako rito. Lagi kaya akong pinapagalitan. Sabi niya raw baka makain ako ng aswang. Kung makilala ka niya, baka tumigil na siya sa kakasabi nun. Sigurado ka na ipapakilala mo ko? Hindi ka ba natatakot na baka kung anong isipin ng nanay mo sa akin? Alam mo, Lena, hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko wala akong dapat ikatakot. Gusto ko nang mawala ang pag-aalala ni Inang. Ayokong lagi siyang nag-aalala sa tuwing umaakit ako rito. Baka hindi ako magustuhan ng nanay mo. Kung hindi ka niya magustuhan, di magpapakain na lang ako sa'yo. Sira ka talaga. Seryoso, Lena. Gusto ko rin sabihin sa'yo na gusto ko sanang yayain kang magsama na tayo. Enteng, ibig mong sabihin? Oo, sa akin ka na. Hindi na ako bababat akit pa ng bundok. Para pagkasama kita at hindi na ako kailangang hanapin ni Inang. Ikaw, kakaiba ka talaga. Sa dami ng natakot sa akin, ikaw pa yung gustong makasama ko. Paano ba naman? Ikaw lang ang nakilala kong mukhang Diyosa sa bundok, no? Wala nang iba. Di ikaw na lang. Kung yun ang gusto mo, Enteng, sige, pumapayag ako. Ha? Talaga? Walang halong biro yan, ha? Talaga. Ayos! Maganda ka na, Lena. Alam mo ba sa Inang? Matindi yung magtanong, ha? Pero alam kong magugustuhan ka nun. Sana nga, Enteng. Sana nga. Umagang-umaga, habang bumabalot pa ang bahagyang hamog sa paligid, ay mabagal akong bumaba ng bundok kasama si Lena. Tahimik kaming naglalakad sa makitid na daan habang ang sinag ng araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng puno. Makikita sa aming mukha ang kasabikan, ngunit bahagyang halata ang kaba. Si Lena naman ay tahimik lang na nakasunod sa akin at nakatingin sa paligid na tila ba ngayon lang niya natatanaw ang baryo. Ang mahaba niyang buhok ay marahang sumasayaw sa simoy ng hangin at sa bawat hakbang ay tila mas lumalapit ang hindi inaasahang hinaharap. Pagtapat namin sa maliit na kubo na tinatawag kong tahanan ay natigilan ako saglit. Huminga ako ng malalim bago tuluyang lumapit sa pintuan.
Sa bakuran ay makikita si Inang na abala sa pagsisiga ng mga tuyong dahon. Huminto siya sa kanyang ginagawa nang mapansin ang aming pagdating. Kitang-kita sa mga mata ni Inang ang takot at pangamba nang makita niya si Lena. Mabilis niya akong hinatak sa loob ng bahay. "Enteng anak, sino yung kasama mo?" Si Lena, Inang. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Mabait siya, Inang. Wala kang dapat ikabahala. "Anak, ano bang sinasabi mo?" "Lena raw. Diyos ko po anak. Yan ang sinasabing aswang sa baryo. Siya yun." Ay nako, Inang. Yan na naman tayo sa mga kwento-kwento nyo. Di ba nga sinabi ko na, hindi ako naniniwala sa mga ganyang sabi-sabi. Ang bait kaya ni Lena. "Enteng, hindi ito biro. Nakita na ng ibang tao ang mga lalaking nawawala sa baryo. Yung tiyan nila wakwak. Yan ang sinasabi kong Lena. Siya ang kinatatakutan ng lahat." Inang, baka naman napagtripan lang ng hayop yung mga yun. At saka, kung aswang nga si Lena, di sana ako na nauna niyang nilapa. Di ba? Pero eto ako, buo pa. "Anak, hindi mo naiintindihan. Iba ka sa kanila. Oo, pero hindi ibig sabihin nun ligtas ka. Pag may plano lang yan sa'yo. Ako baka nilalansi ka lang yan para sa masama." Hindi, Inang. Kilala ko si Lena. Mabuti siya. Hindi siya tulad ng sinasabi ng mga tao. Alam ko yun. "Anak, makinig ka. Kapag mali ang pakiramdam ng isang ina, hindi yun basta-basta. Hindi ako mapalagay, Enteng. Hindi mo ba ramdam? May kakaiba sa kanya." Pasensya na, Inang, ha. Pero sarado na ang isip ko. Hindi ko siya pababayaan. Hindi siya masama. "Diyos ko, sana tama ang anak ko." Muli akong lumabas at nilapitan si Lena na nakangiti lamang. Sa likod, si Inang ay naiwan sa pintuan at pinagmamasdan silang dalawa. Matay puno ng takot at pag-aalala. Matapos ang mahaba at mabigat na pag-uusap, ay wala nang nagawa si Inang kundi tanggapin si Lena. Sa kabila ng takot na nararamdaman niya, ay pinayagan niya akong manirahan kasama si Lena sa isang maliit na kubo sa paanan ng bundok, malayo sa mata ng aming mga kabaryo. Ngunit may iisang kondisyon si Inang na walang sino man sa aming baryo ang dapat makaalam tungkol sa aming relasyon. At doon nagsimula ang kakaibang yugto ng aming pagsasama. Sa umaga, tila ba perpekto ang lahat. Si Lena ay masayahin, magiliw at puno ng pag-aalaga. Magkasama kaming nagluluto, nagkukwentuhan at nagtatawanan sa ilalim ng sikat ng araw. Sa bawat araw na lumipas ay lalo akong nahuhulog sa kanya. Tila ba, sa wakas ay nahanap ko na ang aking kapayapaan. Ngunit tuwing sasapit ang dilim, ay doon nagsisimula ang mga kakaibang pangyayari. Bawat gabi, sa bawat sulok ng aming kubo ay may maririnig na mga mahihinang kaluskos at tila mga yabag sa labas. Madalas ay nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, basang-basa sa pawis, tila galing sa isang masamang panaginip na hindi ko na maalala. Sa aking tabi, si Lena ay madalas wala. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Sa tuwing bumabalik siya, ay tila ba hindi siya ang Lena na kilala ko sa umaga. Ang kanyang mga mata ay mas malalim. Ang kanyang balat ay tila mas maputla. At ang kanyang mga labi ay may bahid ng misteryong ngiti. Nang sumunod na araw, ay kinumpronta ko na siya. Lena, napansin ko lang kagabi. May mga bakas ng kuko sa pintuan ha. Parang may gustong pumasok. Nakita mo ba? Baka hayop lang yun sa gubat. Karaniwan na yan dito sa bundok. Pero malalalim ang bakas, Lena.
Parang hindi hayop eh. Parang kamay. Baka nagkamali ka lang. Minsan kung ano-ano ang iniisip natin tuwing gabi. Hindi lang yun ang iniisip ko. Naririnig ko rin ng mga kaluskos sa labas eh. Parang may nagmamasid. Baka na-impluwensyahan ka lang ng mga balita sa baryo. Balita? Tungkol sa mga nawawalang lalaki? Yung natatagpuan na lang na wakwak ang tiyan? Hindi mo dapat iniisip ang mga yan. Ligtas ka rito. Sa tabi ko. Pero Lena, tuwing nangyayari ang mga yon, tuwing gabi rin akong nagigising. At madalas, wala ka sa tabi ko. Saan ka ba pumupunta? Hindi mo na kailangang malaman. Ang mahalaga, nandito ako sa umaga. Kasama mo. Pero paano kung may kinalaman ka sa lahat ng ito? Kung totoo man yan, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Hindi ko alam. Pero sa ngayon oo. Hindi ko kayang iwan ka. Yun lang ang gusto kong marinig. Lena, anong totoo? May tinatago ka ba? Hindi pa panahon para malaman mo. Ngunit darating din ang gabi na makikita mo ang lahat. Sana pag dumating ang oras na yon, hindi ka tumakbo. Hindi ako tatakbo. Sana nga hindi. Minsan, tila nabulag at nabingi na lamang ako sa katotohanang lumantad sa harapan ko. Sa bawat gabi na lumilipas, ay ramdam ko ang unti-unting bigat ng katotohanang pilit kong itinatanggi. Ngunit isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinundan ko si Lena. Dahan-dahan at bawat hakbang ay mabigat. Bawat tibok ng puso ay malakas na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nasaksihan ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang makikita ko. Dahan-dahan siyang nagbago ng anyo. Mula sa isang magandang dalaga na minahal ko, ay naging isang nilalang na mahirap ilarawan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matalim. At ang kanyang ngiti ay nagdulot ng kilabot sa aking laman. Ngunit sa kabila ng lahat ay nanatili akong nakatayo roon. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makaiyak. Hindi ako makasigaw. Para bang may bigat na pumipigil sa aking mga labi na magsumbong o magtapat. Siguro nga ay sabihin ang para akong nagayuma. Pero isa lang ang alam ko. Mahal ko si Lena. Tunay ang nararamdaman ko para sa kanya. Kahit pa sabihing mali, na hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Kahit pa sabihing isang kabaliwan ang pananatili ko sa tabi niya. Tiniis ko, kinimkim ko ang lahat para sa kanya. Para sa pagmamahal ko kay Lena. Enteng! Alam na namin ang totoo! Lumabas kayo dyan! Ilabas mo ang aswang! Wala kang takas, Lena! Huwag kang magtago! Alam na namin na ikaw ang kumuha sa mga baboy ni Aling Rosa kagabi! At yung nawawalang bata, hindi na namin palalampasin to. Lumabas ka na bago namin sunugin ang buong kubo! Tumigil kayo! Hindi siya ganon! Hindi si Lena ang hinahanap nyo! Ano? Pinagtatanggol mo pa? Nakita namin mismo, Enteng! Nakita namin siyang nag-iba ng anyo sa ilog! Ang mga mata niya, pula! At yung anino niya, wala! Walang anino, Enteng! Ilabas mo na, Enteng. Ikaw na lang ang umaharag sa amin. Baka ikaw rin nagayuma na. Enteng, tama na yan. Hayaan mo na sila. Hindi, Lena. Hindi nila naintindihan. Hindi nila alam ang totoo. Kung ayaw niyong lumabas, kami ang papasok. Sunugin na yan!
Sakripisyo! Baryo ang uunahin! Ilabas ang aswang! Hindi siya aswang! Kahit ano pang nakita nyo, hindi siya masama! Anong hindi? Kita ng mga mata ko. Naglipara ng pakpak noong gabi. Ikaw, Enteng, bakit hindi ka pa naniniwala? Halika na. Wala na tayong oras. Baka makapantaya pa yung halimaw na yan. Nasaan ang aswang? Lumabas ka, Lena. Alam naming andyan ka. Sinabi ko na noon pa, hindi siya karaniwang babae. Nakita ko siya kagabi sa ilog. Walang anino. Sandali! Sandali lang! Huwag niyong gawin ito! Enteng, anong ginagawa mo rito? Lumayo ka! Mapapahamak ka! Yan si Enteng. Siya ang naakit ng aswang. Nagayuma na yan! Hindi! Hindi siya masama! Kausapin niyo muna siya! Hindi siya tulad ng iniisip ninyo! Kung hindi siya masama, bakit siya nagtatago? Lena! Lumabas ka riyan kung wala kang kasalanan! Mas mabuti nang sunugin ang bahay na to kaysa magdusa ang buong baryo! Kung gusto niyo akong sunugin, heto ako. Lumabas na ako. Ayan na siya. Huwag kayong lalapit. Handa na ang mga sulo. Huwag titigan sa mata. Baka mahipnotismo kayo. Huwag! Huwag niyo sasaktan si Lena! Hindi niya kayo sasaktan! Enteng! Umatras ka dyan! Siya ang halimaw dito! Kahit anong paliwanag ko, huhusgahan niyo pa rin ako, hindi ba? Anong gusto mong palabasin, Lena? Na hindi ka aswang? Alam naming lahat ang totoo! Makinig muna kayo! Hindi niyo alam ang lahat! Hindi niyo alam ang totoo! Kung ganon, ano nga ba ang totoo para sa inyo? Ayan na ang mga pakpak! Nag-iiba na siya ng anyo! Ah! Lena! Si Lena ay nakatayo sa pintuan at dahan-dahang tumingala. At ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Unti-unti ay nagsimulang mag-iba ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay nagiging maputla at ang matay kumikinang sa pula. Lumalabas ang mahahabang kuko at ang buhok niyang sumasayaw sa hangin na tila may sariling buhay. Lumalabas ang mahahabang pakpak sa kanyang likuran. Si Lolo Pilo ay may bitbit na matulis na kahoy at dahan-dahang lumalapit. Bigla siyang sumugod kay Lena. Hawak ang matulis na kahoy. Sa mismong iglap na itinutok ni Lolo Pilo ang kahoy papunta kay Lena, ay mabilis akong sumugod. Isinangga ko ang aking katawan sa pagitan nila. Biglang tumahimik ang lahat. Tila huminto ang oras. Ang mga tao ay nanatiling nakatulala. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Lolo Pilo. Ako ay nakatayo pa rin at nakasandal sa matulis na kahoy na nakabaon sa aking dibdib. Dahan-dahan akong napaluhod sa lupa. Si Lena, sa gulat at hilakbot, ay napaluhod din. Sa isang iglap, ay umalingaw-ngaw ang kanyang matinis na pagtangis. Habang umiiyak, ay dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang dating anyo. Unti-unting nawala ang kanyang pakpak. Lumiwanag muli ang kanyang balat at bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Tahimik siyang lumapit sa akin. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang hinugot ang kahoy na nakabaon sa aking dibdib. Enteng, makinig ka. Kapag nawala na ako, kunin mo ang abo ko.
Ano? Anong sinasabi mo? Lena, wag. Wag mong gawin yan. Ang abo ko, ipahid mo sa sugat mo. Gagaling ka, Enteng. Magiging maayos ka. Wag. Lena, pakiusap. Hindi mo kailangan gawin to. Hahanap tayo ng paraan. Hindi kita pababayaan. Wala nang oras, Enteng. Ito na lang ang natitira kong magagawa para sa'yo. Para makabawi sa lahat ng mga naging pagkakasala ko. Lena! Wag! Mawawala ka! Patawad. Patawad. At salamat sa pagmamahal. Lena! Sa bilis ng pangyayari, tila isang paputok nang sumabog si Lena. Nagkalat ang abo sa paligid. At kahit hindi ko ginawa ang sinabi niyang ipahid ko ang abo niya sa sugat ko, ay nalapatan ito ng mga abo niya. Sa isang iglap ay tila nagdahilan lamang at mabilis na naghilom ang sugat ko. Biglaang katahimikan. Maririnig lamang ang mga mahinang pagpatak ng ulan. Lena? Pagkatapos ng nangyari, ay tahimik na muli ang baryo. Ang dating mga bulong-bulungan, sigawan at takot ay napalitan na ng katahimikan na tila yumayakap sa bawat sulok ng aming lugar. Sa wakas, bumalik na ang payapang araw sa Sierra Madre. Lumakad ako sa makitid na daan patungo sa gitna ng baryo. Sa bawat yapak ay naaalala ko ang mga pangyayari. Ang takot sa hindi kilala, ang galit na nagmula sa maling akala, at ang lihim na pagmamahalan na pilit itinago sa anino ng gabi. Sa liwanag ng araw ay tumingin ako sa paligid. Nandoon ang aking mga kabaryo. Mga matang dati puno ng duda at takot, ngayoy may bahid ng pag-unawa. Lumapit ako sa kanila. Yumuko, at sa simpleng galaw na yon, ay ipinahayag ko ang aking paghingi ng tawad. Wala nang kailangang pang salita. Sapat na ang mga matang nagtagpo, ang bahagyang tango, at ang banayad ng ngiti. Pagkauwi ko sa aming tahanan, ay nakita ko si Inang sa may pintuan. Hindi niya na kailangang magsalita. Ang kanyang titig ay batid kong nauunawaan na niya ang lahat. Lumapit ako, yumuko, at marahang niyakap siya. Sa yakap na yon ay nawala ang lahat ng bigat sa aking dibdib. Sa likod ng aming tahanan ay tanaw ko ang kabundukan. Ang gubat na minsang nagmistulang mapanganib at misteryoso ay tila ba muling nagbalik sa dati nitong anyo. Mapayapa, malago at puno ng buhay. Muling bumalik sa aking isipan si Lena. Ang kanyang mga matang tila may iniingatang lihim. Ang ngiti niyang hindi ko kailanman malilimutan. At ang huling sandali naming magkasama sa lilim ng punong kahoy. Oo, napailalim ako sa gayuma. Sa simula ang lahat ay isang palaisipan. Ngunit sa bandang huli, ay batid kong ang damdaming na magitan sa amin ay higit pa sa anumang mahika. Tunay ang pagmamahala namin. Isang bagay na hindi kayang baguhin ng kahit anong gayuma. Sa huling pagkakataon ay tumingin ako sa gubat. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. At sa hangin ding yon, wari may bulong akong narinig. Pamilyar at banayad. At ako'y napangiti. Hanggang sa muling pagkikita, Lena.